So mga sangkay, alamin nga po natin itong mga kumakalat ngayon na impormasyon na si PBBM daw po ay iniwan na ng kanyang mga taga-suporta. Yo guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan, and we are back sa ating vlog ngayon. Kamusta po kayo mga kababayan? Ngayon, gusto ko lang mag-react mga sangkay dito sa kumakalat na impormasyon tungkol po sa mga loyalista na sinasabing nag-withdraw na daw po ng kanilang suporta kay PBBM. Ano ba ang nangyari mga sangkay? Totoo bang mga loyalista ito o nagpapanggap lang mga sangkay? Kasi maraming kumakalat ngayon, okay? Bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel, guys. Tayo po ay 1.51 million subscribers na. So, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Eto. May post si Coach Jared tungkol dyan mga sangkay. Inaasar niya po kasi dito itong sinasabing post. The 1980s original Marcos loyalists media conference on May 30, 2025 officially announced their declaration of withdrawal of support from Bongbong Marcos and the declaration of full support for FPRRD and Vice President Sara Duterte. Ayan po mga sangkay, no? Pero mukhang hindi naman po ito ganun mga sangkay kadami kasi pag pinag-usapan po natin yung Marcos loyalist, iba yun. Iba yung pagka-solid nun. Ngayon, inaasar dito ni Coach Jared, mga sangkay, kasi nga po, parang lang daw, parang buko pie lang ang peg. Kasi may nakalagay pa raw mga sangkay, the original 1980s Marcos loyalist. parang kasi ang dating, parang buko pie, 'di ba? Sa kabilang nayon, may buko pie doon, sasabihin the original buko pie. Sa kabila naman, sasabihin din the original buko pie. Mga sangkay, kumbaga, kiniklaim nila na sila ang original na Marcos loyalist. At hindi po natin alam kung gaano katotoo ito mga sangkay, no? Well, maraming balita tungkol dyan. Naghanap-hanap po tayo. At eto nga po mga sangkay, ongoing media conference in Quezon City. The original. May nakalagay po no? Ayan po mga sangkay, the original Marcos loyalist. Ayan tingnan nga po natin. O ayan. May paganito pa sila. Hindi ko alam kung mga supporter ito ni Madam Amy Marcos or ewan ko, mga sangkay. Kasi si Madam Amy Marcos, may hatak din po yun. Mga loyalista. May mga nakita nga po akong mga personalidad na nung time na, kasi minsan nakasama po ako sa prayer rally doon po sa tapat mga sangkay ng Supreme Court. Nung time na nananawagan po ang pamilya Marcos na maipalibing na po si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani. May mga nakita po akong ibang mga personalidad doon, mga sangkay, ng mga loyalista na ngayon ay sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. Okay? Mga loyalista sila nung time na yun. Pero nung nagkaroon ng gulo ang Marcos at mga Duterte, naniwala sila sa kabila. Sa mga Duterte. At ngayon, nandun na po sila, mga sangkay. Ngayon, hindi ko alam kung kabilang ito sila, mga sangkay sa mga taong yun. Pero ayun nga po, nagpatawag po sila ng, hindi ko alam kung sino itong mga, parang wala po kasing balita mula sa mainstream media, no? Parang lang to eh. Ang nakita ko dito, SMNI. Okay. Ayan ito yung nila, the original 1980s Marcos loyalist. Kaya inaasar po ito ng iba mga sangkay na parang buo pie lang daw po yung datingan. May pa the original pa no? Declaration of withdrawal of support from Bongbong Marcos. Declaration
have full support for PRRD and Sara Duterte. O ba, may ganun pa sila mga sangkay, no? Okay. Ngayon, ito. May mga video na kumalat about dyan. Yun ang pulong balitaan dito sa may Quezon City ng mga miyembro ng the original 1980s Marcos loyalists. Pati sa mga sasabihin nila mamaya, kanilang i-withdraw ang kanilang support kay Pangulong Bongbong Marcos at kung ano ang dahil. Ang kulit na ito no? Tinaw. Ang bira. Ito ang kanilang papaliwanag mamaya kapag nagsimula na ito ng press conference. Yun ang pulong. Okay, ngayon mga sangkay, ito may video dito. Nasa Duterte ang may prinsipyo, kaya sa kanya ang aming loyalty. The original 1980s Marcos loyalists. Ano ba to? Partido ba ito sila? Nasa Duterte ang may prinsipyo mga politiko. Kaya nasa Duterte ang aming loyalty. Dahil sa style namin sa korupsyon, talagang kami naninindigan na kung maaari, yung korupsyon na yan ay matigil na. Okay. Corruption, matigil na. Pero, hanggang ngayon, wala pong napapatunayan tungkol dyan. Puro ano lang puro sabi-sabi lang, di ba? Wala pong nagfa-file ng, complaint na ito talagang desidido, mayroong ebidensya na may corruption. Dahil sila naman po ay malalaki ang sahod. Pangalawa, mayayaman na sila. Kaya kung tungkol sa korupsyon, dapat itigil na yan at ang unahin at atuparin nila ay dapat ang kapakanan ng bayan at mamayan. Especially sa next generation natin. Dahil kung tutuusin po, napakayaman ng ating bansang Pilipinas, lalong-lalo na sa usaping natural resources. Kung sila ay magtatrabaho lamang ng naayon sa kanilang mga mandato, uunlad ang ating bansa. Actually guys, pagdating sa pag-unlad ng ating bansa, malayo na po ang narating ng Pilipinas Sa panahon ni BBM, kahit i-research nyo sa Google, sa YouTube, Google, yung datos, mga sangkay, lumalabas po talaga doon. Ang Pilipinas ay nakikipagsabayan na sa China, Japan, at iba pang mga bansa na malalago ang ekonomiya. Ibang klase po yung pamumuno ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung inflation po natin, tingnan yung mga sangkay. Hindi po tayo napupudpud sa mataas na level ng inflation. Tapos yung bigas ngayon, napakamura, di ba? Kailan ba yan nangyari mga sangkay? Sa panahon lamang po ni Pangulong Bongbong Marcos. Kahit pumunta kayo, i-search nyo kung magkano yung bigas nung panahon po ni Tatay Digong, talaga nga namang maikukumpara nyo na malayo po yung narating ng bansa natin ngayon. Pero yun dati, panahon po ni Tatay Digong, nasa 60 to 70 to 80 pesos, umabot pa nga ng 100 pesos, yung per kilo ng bigas. Magkano na lang ngayon kay PBBM? 30 plus to 40 plus per kilo. Sa mga palengke po yan. Hindi pa po natin pinag-uusapan dito yung 20 pesos na bigas. Bonus na lang yun. Sabi ko nga mga sangkay, kung tutuusin, kahit wala na pong 20 pesos na bigas. Kasi, kung pupunta ka sa merkado, napakamura. Yung karne, mga sangkay, mura na rin po sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ewan ko mga sangkay, hindi ba masyado lang po talaga tayong nabubulag mga sangkay sa uwayan ng Marcos at Duterte na hindi po natin nakikita yung mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Sa totoo lang, mas magaan ang buhay po ngayon kaysa nung araw, nung mga nakaraang administrasyon. Tingnan nyo yung oil ngayon, napakamura mga sangkay. Diba? Yung mga bilihin, mas mura ngayon. So, dito mga sangkay, makikita po natin na lahat ay nakikinabang sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Masyado lang po kasi tayong naaapektuhan sa awayan na ito. Alam nyo tayo mga Pilipino kasi masyado po tayong madali makuha yung loob, yung simpatya. Ako mga sangkay, yan yung natutunan ko sa politics. Yung tipong kahit po magkagulo-gulo dyan, titingnan ko pa rin yung datos. Ano ba talaga yung totoong nangyayari? Napapalago ba ni BBM? Yung agriculture ngayon?
Kanino ka nakakita ng agriculture mga sangkay na mas malago? Natutulungan yung mga magsasaka kay Pangulong Bongbong Marcos. Mas nadidinig po ngayon at ngayon ginagawa pong modern ni PBBM ang lahat pagdating po sa sektor ng agrikultura. Ganyan po kalupit ngayon. Yung bigas ng mga magsasaka, mga sangkay, yung mga palay ng mga magsasaka. Ngayon, mukhang bibilhin na po ng NFA. 'Di ba yung NFA ngayon mga sangkay, hindi na po katulad dati na nag-i-exist lamang po sila kapag kinakapos na po ng bigas ang Pilipinas. Ngayon mga sangkay, ang NFA, nariyan sila para po talaga ma-sustain na mababa ang presyo ng bigas sa ating bansa. Ganyan po ang kinagandahan ngayon kay PBBM, yung FDI, panahon po ni Pangulong Ferdinand E. Marcos, nagagamit na rin po ngayon. Sana isipin naman nila, tama na yung pagpapayaman. Hindi lahat dahil maraming mga magagaling na politiko na talaga namang sumusunod pa rin sa kanilang mga mandato. Hindi ko na mabanggitin yan, basta yan, nasa Duterte. Kaya kami nag-withdraw, hindi lang kami ngayon nag-withdraw. Ngayon lang kami nagbayad in public. Kaya hindi mo sinayang ang pagkakataon na makapagsalita dito at yung invitation, kahit wala akong pamasahe, gumawa ako ng paraan para lang may parating ko ang sentimento ng mga mamayang Pilipino. Tigilan ang korupsyon. Alam nyo, ang ano dyan mga sangkay, tigilan yung panggugulo. Ganun po dapat ang panawagan. Tigilan ang panggugulo. Kasi ito lang ganito lang mangyayari. After Ferdinand Bongbong Marcos Jr., maganda yung sistema niya ngayon, di ba? Ang daming mga hospital na pinapagawa, ang daming mga kakalsadahan, mga paliparan na pinapagawa ngayon mga sangkay. Yung mga pinapagawa ni PRRD noon na mga daanan ng train, tinuloy ni PBBM, dinagdagan pa. Mga sangkay, higit doon, inayos po ang mga papel, ang lahat po ng mga kailangan gawin. Kasi iniwan po yan mga sangkay na nakaano lang, parang andyan lang po sila. May problema po sa right of way, mga sangkay, may problema po sa mga pinagkukunan ng loan o di kaya mga sangkay, suporta ng financial patungkol o budget mga sangkay. Inayos po ni PBBM yon. Ngayon mga sangkay, pagdating po sa pang-unlad ng bansa, napakalayo na po ng narating ng Pilipinas. Mantakin niyo mga sangkay, sinong presidente ang nakagawa nito na nakapagbabayad na tayo ng utang? Na hindi po tayo utang ng utang na lamang. May nakikita kayo, nangungutang pa rin si PBBM. Pero isearch nyo rin, ang Pilipinas nakakapagbayad ngayon ng utang. So, kaya nga napapatanong ako, ano ba? Ito na ba yung Marcos Wealth? Nagagamit na nga ba, mga sangkay? Di ba? Yung pabahay ni PBBM na world class, di ba? Saan ka nakakita ng ganong klaseng pabahay? Na pang mga mayayaman lang po yun. May swimming pool, mayroon pong basketball court, may park, may sariling clubhouse. Yan yung pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos. Malayo na po yung narating ng bansa natin. Kaya nga, lagi ko itong sinasabi sa mga kaibigan ko, kung mabibigyan lamang po si BBM ng 15 years, 12 to 15 years na panunungkulan sa bansa, ang Pilipinas magiging mayamang bansa katulad ng China, Singapore, Japan, South Korea. Kasi ganun po ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kita mo, pag nawala si BBM, sigurado, ito ang matinding mangyayari. Yung bigas, magtataasan po ang presyo. Ganun po ang mangyayari dyan. Kasi mawawala po yung sistema Si BBM kasi talaga yung utak, inaayos niya ngayon Lahat Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito sa sinasabing mga Marcos loyalist di umano na nag-withdraw ng support kay PBBM? Naniniwala ba kayo sa kanila? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.